Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi mawawala kahit kailan ang mga sanhi ng pagkakasala. Ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng taong pinanggagalingan nito. Mabuti pa sa kanya ang bitinan ng isang malaking gilingang bato sa liig at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. Kaya't mag-ingat kayo. Kung magkasala ang kapatid mo, pagsabihan mo, at kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kung makapito siyang magkasala sa iyo sa maghapon, at makapito ring lumapit sa iyo at magsabing, nagsisisi ako, patawarin mo. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Tumugon ang Panginoon, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sekomorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat, at tatalima ito sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes ng ika-32 linggo sa karaniwang panahon at ginugunita natin ang kapistahan ni Pope Leo the Great, no? Ang dakilang Papa Leon, isang pantas at obispo ng simbahan. At nawa, sa mga oras na ito, magpasalamat tayo sa Diyos na patuloy tayong tinutulungan sa pinagdaraanan nating dulot, no, ng bagyong Yuan, no, at maging yung nakalipas na bagyo, at dinadalangin pa rin natin ang kaligtasan ng lahat, no. Kaya pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Sabi ng isang madalas nating kinakanta, yung tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. So lahat tayo ay may pananagutan sa isa't isa. Bagamat, no, sa mga panahong ito, minsan kahit na humupa na yung baha, tumigil na ang bagyo, pero yung damdamin natin matindi pa rin. Nagagalit pa rin tayo. Kaya isang bahagi na kailangan natin ipagdasal din, no? Kasi mahirap kapag pinairal natin yung emosyon natin at talagang makakagawa tayo o kaya makakaisip tayo ng hindi maganda, no, sa ating kapwa, sa mga nagpapahirap sa atin, sa mga nananakit sa atin, o sa mga gumagawa ng kasalanan. Kaya maganda po sa ating ebanghelyo ngayon na ipinarinig sa atin na para bang ang Diyos ay nagpapakalma sa ating kalooban. Kaya nang sabi ko kanina, no, sa yung kantang lahat tayo may pananagutan. Kahit ang nagawa ng kasalanan, kahit ang taong nasaktan, may pananagutan pa rin sa taong nanakit. Nakukuha niyo po? Kapag pinairal natin yung emosyon natin, ang iiral, ang ay hindi pwede, no? Nagkasala, mamatay na sana. Ganon, di ba, no?
pag yung emosyon natin, di ba? Galit tayo eh. Galit tayo sa mga sumira ng kalikasan. Galit tayo sa mga hindi gumawa ng tama, yung mga flood project na kinurap. Galit tayo. At talagang, gaya ng sabi ko, sinisigaw natin, mamatay na sana kayo. Ganun eh. Kaya sabi sa parang, kalma. No? Kasi tayo pa rin ay may pananagutan sa bawat isa. Of course, sila mismo may pananagutan, pero kailangan din natin makita, tayo rin ay may pananagutan. Kaya bahagi, di ba, ng oratio na dinadasal natin, di ba? Pinagdarasal natin ng kaliwanagan ng isip para magkaroon tayo ng katarungan at maayos na mga pinuno ng ating bansa, yung kanilang mga... Kasi pananagutan natin na kahit na mayroon silang nagawang kamalian, kailangan natin pa rin silang ipagdasal na maging maayos. Kaya sabi nga dito, di ba? Kung magkasala sa iyo at humingi ng tawad, patawarin mo. Malinaw naman po, no? Kapag humingi ng tawad, patatawarin. So, paano mo patatawarin? Hindi nga humingi ng tawad. Kasi pag humingi na ng tawad, pag nag-sorry na, kailangan nilang aminin yung kasalanan nila. Kailangan nilang akuin yung nagawa nila. Kailangan nilang ibalik yung mga ninakaw nila. Kaya hanggang ngayon, wala pa nagsusorry. Kaya Lord, no, kaya katulad ng dasal, di ba, Lord, tulungan mo naman kami na manalig sa iyo. Dagdagan mo ang pananampalataya namin kasi kung kami lang, tayo lang, mahina tayo eh. At madali para sa atin, mamatay na sana sila. Pero hindi ganoon ang itinuturo ni Kristo. Nagamat mahirap po, no? Hindi ko alam kung yung nanloko ba sa inyo, ano ba, nung lumapit na ba? O yung nung lumapit na, nag-sorry na, pinatawad mo ba? O hanggang ngayon, ay hindi. Kaya ko rin sinasabi yung pananagutan, kasi kapag lumapit na siya, nag-sorry na, inamin na yung kasalanan, at tinanggihan natin at hindi natin pinatawad, kapag may nangyari sa kanyang hindi maganda, pananagutan pa rin natin. Naintindihan po ba? Uy, gusto niyo ba ng isa pang bagyo? O natutulala ba kayo o ano? Kaya mahalaga po na ninanamnam natin ang bawat salita na ipinapahayag dahil ito ang salita ni Kristo at ito yung nagiging gabay natin. Yun nga lang, alam ko po, minsan mahirap para sa atin ng tanggapin, patatawarin. Diyan tayo nahihirapan. Kasi nga, mahina tayo. Hindi natin kaya sa sarili natin lakas. Pero ito yung gabay. Ulitin ko po, no? Ang panawagan natin, kaya tayo nagdadasal din, hindi lang para no, sa kaliwanagan at ikakaayos no, ng mga ewan ko ba, itong mga politiko natin, wala nang ginawa, kundi mamulitiko ng mamulitiko, no? Pati pagtulong po politikahin, di ba? Parang, hanggang tayo din, sinusubok tayo kung hanggang saan tayo, eh. Yung pasensya natin, ganyan. Kaya dapat lang talaga tayong lumapit sa Panginoon. At, no, Lord, dagdagan mo ang pananalig namin sa iyo, kasi, yeah. Pero muli, no? Nawa, kapag dumating ang pagkakataon na lumapit sa iyo, humingi ng sorry ang nakasakit sa iyo, nawa, maging handa tayo sa ating pong pagbibigay ng patawad. Kung paanong ang ating Panginoong Hesukristo laging naghihintay at laging handang magbigay ng kapatawaran sa mga taong humihingi ng tawad. Amen.